Tinatanggap umano ng mga banta ang ilang kaanak ng drug war victims bago pa man ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa Quezon City, may Express report si Camille Samonte. Camille, ano ba ang mga bagong sinabi nitong mga biktima raw ng drug war? Ruth, nangangamba ang ilang kaanak ng biktima ng war on drugs sa kanilang kaligtasan sakaling manood sila ng confirmation of charges hearing ni Duterte sa Dahig sa February 23. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maraming kaanak ang gustong dumalo sa pagdinig lalo't matagal na nila itong hinihintay pero hindi pa man daw sila nakakaalis. May mga pagbabanta at pangungutya na sa kanila mula sa ilang supporters ni Duterte. Sinabi ito ni Conti sa isang press conference na isinigawa ng Duterte Panagutin Network. Paghahandaan din daw nila ang mga pambabash online. Inaasahan daw kasing may mga anyay bayarang troll na aatake sa susunod na linggo. Kasabay nga ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. 4 na araw tatakbo ang pagdinig at posible raw na magharap dito ang prosecution ng 2 testigo na may kinalaman sa drug war ng Administrasyong Duterte. Matatandaang ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Reina Garma ang naulat na pwedeng tumistigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng pagdinig. Ruth, sa pinakabagong desisyon ng ICC Prosecution Office, mananatili raw silang neutral sa request ng kampo ni Duterte na idiskwalipika ang 3 abogado ng mga biktima. Na una nang sinabi ni Conti na kahit pa nga madiskwalipika itong mga abogado ay hindi raw ito makaaapekto sa kaso. Yan munang latest, balik sa iyo, Ruth. Yan pong Express report ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.